Naglandfall sa Kasiguran Aurora ang bagyong Isang. Isang low pressure area naman ang nababadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Nauna sa balita si News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, unahin natin ang bagyong Isang. Anong direksyong tinutumbok nito at lalakas pa ba yan? Yes, Bok. Ito pong bagyong Isang ay naglandfall nga kaninang 9:50 ng umaga sa may Kasiguran Aurora. Sa kasalukuyan, ito po ay nandito. Nagtatraverse na sa Northern Luzon, nandiyan po sa area ng Quirino. At posibleng mamayang gabi, yan po ay nandito na sa mga areas ng Lingayen, sa katabi po ng Pangasinan at La Union. At maaaring mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea. At bukas ng umaga hanggang tanghali, yan po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi natin ito inaasahang lumakas pa dahil meron po itong interaksyon dito sa ating mga kabundukan at sa ating kalupaan. Pero if ever nandito na po yan sa may West Philippine Sea, doon natin nakikitaan ng bahagyang paglakas. Ito pong bagyong Isang habang papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yes, Bok? Pero Bok, may epekto ba ang bagyong Isang sa habagat? Sa ngayon, meron tayong direct effect na nagmumula kay bagyong Isang. Yan po ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon at humihila rin po yan. Nang bahagya lamang, although hindi ganong kalakasan, nagpapaulan pa rin po ang habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Nag-extend pa yan hanggang dito sa Zamboanga Peninsula, maging dito sa areas ng Bangsamoro region. Again, kahit hindi po kasing lakas nitong nakaraang habagat episode natin, yung ating habagat ngayon, is posible pa rin po yung magbaba, particularly kapag nakakaranas tayo ng malawakang pagulan at mga thunderstorms. Bok? Pero may bagong LPA na naman. Pwede ba ito maging bagyo ngayong weekend? Yes, Bok, meron nga tayong binabantayang panibagong low pressure area nandito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Around 985 kilometers ang layo sa eastern portion ng Mindanao. Nasa labas pa nga ng ating PAR. Kung mapapansin nyo, meron tayong grupo ng kaulapan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ang ating binabantayang low pressure area ayon sa pag-asa ay mababa pa ang tsansang maging isang ganap na bagyo in the next 2 to 3 days. Pero yan po ay kumikilos, pakanluran, kung mapapansin nyo, sa darating na bukas hanggang sa weekend, yan naman po ay magpapaulan. O yung kanyang trough ay mag-extend na, magpapaulan po dito sa eastern section ng Mindanao at sa Lunes aabot pa po dito sa eastern section ng Visayas. Yan po ang mga areas ng Caraga, Davao Region, kasama na po dyan ang eastern Visayas. Kaya although hindi pa natin nakikita maging bagyo, mag-ingat din po tayo sa mga posibleng pagulan. Maaaring idulot itong ating panibagong low pressure area. Bo? Okay, ulat ni Alvin Pura. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.